kayo at ang Espiritu ang siyang magpapatotoo tungkol sa aral ni Kristo. Sumainyo ang Panginoon. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus sa kaniyang mga alagad, "Ngunit ang patnubay, ang Espiritu ng katotohanan ang paparito mula sa Ama. Susuguin ko siya sa inyo, buhat sa Ama, at siya ang magpapatotoo tungkol sa akin. At magpapatotoo rin kayo tungkol sa akin, sapagkat sa pasimula pa'y kasama ko na kayo. Sinasabi ko ito sa inyo upang huwag kayong mawala ng pananalig sa akin. Palalayasin nila kayo sa mga sinagoga. Darating ang panahon na ang sino mang pumatay sa inyo ay mag-aakalang naglilingkod siya sa Diyos. At gagawin nila ito sapagkat hindi nila ako nakikilala ni ang Ama. Ito'y sinasabi ko sa inyo upang pagdating ng oras na gawin nila, maalala ninyong ipinagpauna ko na ito sa inyo." Ang mabuting balita ng Panginoon. Magandang gabi po sa inyong lahat. Magandang gabi din. May kasabihan po sa Ingles, expect the worst. Pakiulit nga po. Ang asahan mo daw ay yung pinakamasamang pwedeng mangyari. At hindi po ito pagiging negatibo lang. Ito'y pagiging totoo. Dahil kung paanong umaasa tayo sa mga magagandang bagay na pwedeng mangyari, pwede rin naman kasing mangyari yung kabaligtaran nito. At kapag ang palagi lang nating inaasahan ay yung mga magagandang mangyayari, pwede tayong ma-frustrate, pwede tayong madismaya, pwedeng mainis tayo, malungkot tayo dahil hindi nagkatotoo yung hinahangad nating maganda. Pero kapag ang inasahan mo naman ay yung hindi magandang pwedeng mangyari, kapag may magandang nangyari, abay doble ang tuwa mo. Tama po ba? So, hindi naman sinasabi na kailangan maging negative tayo sa lahat ng bagay. Pero, ang tawag dito ni San Ignacio ay spiritual indifference. Pakiulit nga po. Ano ibig sabihin nun? Na bukas ang ating puso sa anumang posibleng mangyari. Maganda man o pangit, ito'y niyayakap natin bilang kalooban ng Diyos. Spiritual indifference is not indifference at all because it considers the grace of God as the center of our lives. It considers that the Holy Spirit is always with us, just as Jesus promised in the gospel that we have heard yesterday and we are now hearing again in today's gospel. Ipinangako kasi ni Jesus ng Espiritu Santo ay palagi nating kapiling. Ang biyaya ng Diyos ay palaging nasa sa atin. Kaya anuman ang dumating, maganda man o pangit, siguradong kayang-kaya natin itong harapin. Dahil hindi natin ito haharapin ng mag-isa, haharapin natin itong kasama siya. Kaya kung mahirap man ang mga pagsubok na maaaring dadating sa ating buhay, magiging magaan ang pagpapasa nito. Hindi dahil nabawasan ang problema mo, kundi dahil kasama natin siyang nagpapasan ng ating mga pinagdaraanan. Amen ba yon?
At kung masaya man at maganda ang mangyayari sa ating buhay, hindi lang natin ito gagawin ng dadalihin ng magaan, kundi madodoble ang kagalakan sa ating puso kasi alam natin kaya nangyari yon hindi dahil sa galing natin, hindi dahil sa pagsisikap natin, kundi tayo'y kanyang minamahal at palaging pinagpapala. Amen po ba yon? So, the awareness of that presence of God in our lives makes us stronger. Hindi dahil nagiging malakas talaga tayo dahil ang totoo, palagi tayong mahina. Pero yung biyaya ng Diyos, ang nagbibigay sa atin ng kapanatagan. Can everybody say kapanatagan? Na anuman ang mangyari, hindi tayo pababayaan. At yun lang naman ang kailangan natin eh. The assurance that we will never be forsaken. That we will never be left behind. That God is always with us in whatever happens in our lives. Kaya nga sabi sa Ebanghelyo, pauna ko nang sinasabi sa inyo, papatayin nila kayo. Uusigin nila kayo. May masamang mangyayari sa inyo. Hindi dahil tinatakot tayo ng Panginoon, kundi para ipaalala sa atin na kapag nangyayari ng mga bagay na ito, hindi tayo dapat mawalan ng pag-asa. Hindi tayo basta dapat sumuko sa ating pananampalataya, kundi lalo nating panghawakan ang kanyang biyaya. Amen ba yun? Di ba tiyan ang tema ng ating pistang bayan ngayon? Si San Jose bilang ating tanggulan at lakas. Si San Jose kaya natin nagiging tanggulan at lakas dahil siya'y ehemplo natin ng kalakasan, hindi dahil sa kanyang sariling kakayanan, kundi dahil sa kanyang kapanatagan sa biyaya ng Diyos. Nagtiwala kasi siya sa Diyos, kaya kahit napakarami nung hirap na pinagdaanan niya para kay Jesus, lahat ng ito ay niyakap niya. Tayo ang tendency natin kapag masama na yung mangyayari, ayaw na natin. Kapag nahihirapan na tayo, tatalikod na tayo. Iiwan na natin si Jesus. Pero ano ang ginawa ni San Jose? Tinanggap niya ang anumang hamon ng buhay kasama si Jesus. Kaya na siya naging malakas. Hindi dahil magaling siya, hindi dahil meron siya nung lakas na iyon, kundi dahil kasama niya si Jesus. Natatandaan nyo? Si San Jose lang ang nagtaguyod kay Mama Mary nung sila'y naglakbay patungong Bethlehem mula sa Nazareth nang ito'y manganganak na. Madali yun o mahirap? Mahirap, wala pang bus noon. Ni wala pang jeep noon. Naglakad sila. At kung meron man silang dalang kamelyo, hindi rin madali ang magdala ng hayop at may dala kang nagdadalang taong ina. Nang inutusan si San Jose ng Panginoon na dalhin si Jesus sa Ehipto upang ito'y maligtas mula sa kapahamakan, madali ba ang naging paglalakbay niya at ng kanyang mag-iina? Madali o mahirap? Pero inako ni San Jose ang responsibilidad na ito kahit hindi madali. Sapagkat alam niya na kung hindi siya pinabayaan ng Diyos noong manganak si Mama Mary, hindi magpapabaya ang Diyos sa kanilang pagpunta sa Ehipto. Ganon din sa kanilang naging buhay doon sa isang dayuhang bayan at ganon din hanggang sa sila'y makabalik sa Nazareth. Ang lakas ng loob ni San Jose ay hindi nanggagaling sa kanyang sarili, kundi sa kamalayan na hindi siya pinabayaan ng Diyos. Alam niyo yan sa buhay ninyo? Maraming beses din kayong hindi pinabayaan ng Diyos. Tama o mali? Minsan lang nakakalimutan natin kapag masyado tayong na-overwhelm o masyado tayong nabibigla, nagugulat o nabibigatan sa ating mga pinagdadaanan. Pero kung babalikan mo lang ang buhay mo, maraming beses ka nang itinawid ng Diyos. At doon dapat manggaling ang kapanatagan mo na kung hindi ka pinabayaan ng Diyos noon, hindi ka pababayaan ng Diyos ngayon at kahit kailan. Yun ang sinasabi ng Ebanghelyo na ang Espiritu ng katotohanan ay paparito mula sa Ama. Susuguin ko siya sa inyo buhat sa Ama at siya ang magpapatotoo tungkol sa akin. The Holy Spirit will remind us that God never abandons us, even in the most difficult moments of our lives. At ito ang magiging pagsaksi natin sa mga tao kung paanong pinatototohanan ng Espiritu Santo
ang kabutihan ng Diyos sa atin, sana tayo din naman ay magpatotoo tungkol sa kabutihan ng Diyos. Totoong kailangan natin kung minsan i-expect yung worst. Pero wag naman din tayong maging nega sa harap ng ibang tao. Oo, inaasahan natin na maaaring mayroong mga hindi magandang mangyayari sa buhay natin. Pero wag sana tayo ang pagmulan ng kawalang pag-asa para sa ating kapwa. Wag nating i-discourage ang ating kapwa, kundi tayo ang maging encouragement sa kanila. Ipaalala natin sa ating kapwa na mayroong mga pasanin sa buhay na tayo itinaguyod ng Diyos at bigyan natin sila ng pag-asa na sila man ay hindi pababayaan ng Diyos. Amen ba yun? We are inspired by Saint Joseph's confidence in God that gave him strength. Let us also be the source of strength of other people. Maging inspirasyon nawa tayo ng kalakasan sa ibang tao sa pamamagitan ng pagpapakita sa kanila na tayo'y panatag sa kalooban ng Jesus, anuman ang mangyari sa buhay natin, mabuti man o masama. Amen.